Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ating mga karagdagan na aabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Nagulat nga itong si Lynette nang lumabas ito na wala na nga ang kaibigan dito ni Irene na si Joyce. At dito naman nagsinungaling itong si Carlos at sinabi kay Lynette na nagmamadali na daw na umalis itong si Joyce dahil sa hahanapin pang araw niya itong kanyang kaibigan na si Irene. Subalit ay hindi nga totoo ang sinabi dito ni Carlos dahil pilit niya na pinaalis si Joyce. Nang sa ganoon ay wala nga siyang mabanggit dito kay Lynette. At dito nagtanong itong si Lynette kay Carlos na wala ba daw number na iniwan dito kay Carlos. At kung alam ni Carlos kung saan nakatira itong si Joyce. At dito naman na itinanggi ni Carlos na hindi daw niya alam at hindi rin nag-iwan ng number itong si Joyce. Nang sa ganun tawagan sana nila at ibalita na natagpuan nga dito nila Annalyn at siyang Susan itong si Irene. Subalit nang makapunta nga sa lamay itong sina Lynette at Carlos ay mali nga ang kanilang nakita dahil agad ngang pinalitan ang bangkay na naroon sa takot nito na baka mahuli sila ng mga pulis. Kaya agad naman na humingi ng pasensya itong si Lynette at Carlos dahil nga sa ginawa nila doon. At maya-maya nga ay sinabi nga ni Carlos kay Lynette na babalikan niya dahil naiwan daw doon ang susi nito. Subalit ay hindi naman pala totoo at iba pala ang tinutukoy ni Carlos. Yun pala ay binayaran niya ang lalaking nagpapanggap ng asawa kuno dito ni Irene at dito tinanong ni Carlos kung nasaan ang katawan nito. At itinuro naman ang lalaking ito na nasa morgue at agad naman na pinuntahan ni Carlos iyon nang makaalis na nga itong si Lynette dahil ang paalam nito na may meeting pa nga itong si Lynette dito nga sa Eastridge. At wala din kaalam-alam itong si Carlos na sumakay pala ng taxi itong si Lynette upang sundan niya ang kanyang asawa dahil pakiramdam nito na may tinatago nga itong si Carlos na sikreto. At dito nga nakita agad ni Lynette na may kinausap nga itong si Carlos at ito na nga ang may hawak dito sa katawan ni Irene at tinanong niya at alam niya daw na narito sa loob ang katawan ni Irene at ang gustong mangyari nito na ipapaligpit at kinakailangan malinis ang trabaho na kanyang gagawin. At dito naman na agad sumang-ayon itong si lalaki na sundin lahat ang inuutos ni Carlos kapalit ng pera na isinusuhol sa kanya. At nagulat naman itong si Lynette nang magkita muli itong si Lynette at Joyce. At dito nga niya tinanong na kung gaano niya kakilala itong si Carlos. At napilitan naman na magsalita itong si Joyce tungkol sa tunay na pagkatao ni Carlos dahil best friend niya nga itong si Irene. At dito nabanggit ni Joyce na matagal nang niloloko ni Carlos itong si Lynette. At ipinakita niya nga itong ebidensya na magpapatunay na itong si Carlos ay asawa din dito ni Irene at ikinasal pa nga sila di umano sa US. At nawindang naman itong si Lynette sa kanyang nakita at nalaman na matagal na pala siyang niloloko nito. At agad naman na kumprontahin ni Lynette itong si Carlos na kung bakit nagawa niyang magpanggap na single na kahit hindi naman. At mas lalong magugulat itong si Carlos dahil mabibisto na nga siya dito ni Lynette na siya nga ang punot dulo at siya din ang suspect sa nangyaring pagkawala ngayon ni Irene dahil siya lang ang huling kausap nito at kausap. At hindi na rin niya itong maitatanggi dahil nakita na nga dito ni Lynette itong carpet na pagmamayari nga doon sa bahay ni Carlos at ito rin ang pinagbalutan ni Irene kung saan ay nakita din ito ni Harry. Yan ang ating pakatutukan at abangan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.